Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, APG, International Aviation Academy Incorporated. Manigong bagong taon po sa lahat ng mga kapatid nating OFW at sa kanilang mga pamilya. Sama-sama po nating salubungin ang taong 2015 na may ngiti sa ating mga labi at bagong pag-asa sa ating mga puso. Ako po ang inyong kapatid Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi po ay nagagalak po kami at makakapanayam natin sa unang pagkakataon si OWA Administrator Rebecca Calzado. Masyadong naging abala po si Admin Becky simula nung una siyang itinalaga bilang OWA Administrator dahil sinalubong agad siya ng kaguluhan sa Libya at ng problema sa Ebola. Kaya naman po, natutuwa kami na naihabol bago matapos ang taon ang kanyang pagbisita sa ating programa. Ipapakilala namin kayo sa ating mga OFW na nagwagi sa Obra Awards ngayong taon at samahan niyo po kami sa pagbibigay ng munting kasiyahan sa ating mga kapatid na katutubo sa Porac, Pampanga. Ang lahat ng yan sa bagong taong pagtatanghal ng Buhay OFW. Ginanap po ang ating General Membership Meeting at Christmas Party ng ating Philippine Chamber of Commerce and Industry or PCCI na pinangunahan po ng ating mga officers ng PCCI. President Alfredo Yao, past Presidents and Chairman Mike Varela, Serge Ortiz Luis Jr., SecGen Attorney Batilier, at ang lahat po ng mga committee heads and directors at members kasama po ng inyong lingkod na kumakatawan sa ating National Real Estate Association or NREA Real Estate Industry. Marami po mga prizes at stake at tunay na bonding for the night. Masayang masaya po kaming nag-uwian. Mabuhay po ang PCCI. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Mabuhay po ang ating mga OFWs at mabuhay po ang Buhay OFW. God bless us all at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Marami pong salamat, Lord, sa lahat po ng mga blessings. Marami pong salamat. Minamahal, isusugal ang buhay ko kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Ang mga kapatid po natin sa Saudi Arabia, UAE, Malaysia, Singapore, United Kingdom, Guam, Italy, sa inyo pong lahat, Canada of course, sa mga kamag-anak ko dyan. Kamusta po kayong lahat at syempre, maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyo. Ngayong gabi po ay makakasama natin, ako talagang bagong-bago po dito po sa OWA. Umpisa pa lamang po ng kanyang term, sinalubong na po siya ng napakaraming problema. Pero being a very tough person, nandito po ngayon, nakatayo
At buong-buo pa rin po ang ating bagong administrator ng OWA, Admin Rebecca Calzado, or shall we call her Kapatid Becky. Magandang gabi, kapatid. Magandang gabi din, kapatid Marisa. Ay nako, alam mo Admin Becky, alam mo maligaya kami kasi alam namin napaka-busy mo this past months. Siguro mga 5 to 6 months pa lamang tayo dito sa OWA, ano po? Ano pong masasabi nyo, Admin, na ngayon ay nandito na kayo sa inyong bagong bahay? Well, itong nakaraang kasi mga buwan, actually 6 months ko na ngayon, medyo nabala tayo ng konti sapagkat tulad ng sinabi mo, sinalubong tayo ng unang-una yung ating krisis sa Libya at sinundan din po ito yung ating mga OFW na pauwi galing sa mga tinatawag na Ebola-affected countries. Pero ako'y natutuwa, Marisa, ngayon tamang-tama Pasko, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipag-usap at iabot natin ang ating mensahe sa mga OFWs na ngayon ay nasa abroad. Ayan, alam mo, Admin Becky, ang mga kapatid natin sa abroad ay uhaw na makakuha ng mga impormasyon mula dito sa atin sa OWA kasi syempre importante sa kanila. Ano ba yung magagawa ngayon sa amin ng OWA come 2015, ano ba ang maaasahan namin? Ano ba ang benepisyo na madadagdag dito sa atin sa OWA? To start with, Admin, ngayong 2015, ano ba ang masasabi mong mga proyekto ng OWA na pwede nating ibigay para they will be looking forward sa 2015? Nung nagsimula ako dito, Marisa, ang sabi natin, ang magiging prioridad natin ay yung hindi lang po OFW sapagkat saat naman sila ang ating inaalagaan, pero yung mga distressed. So, ang ginawa natin ay sabi natin, pakikinggan natin kung ano yung kanilang pangangailangan. Kung yung mga programa na maayos naman at maganda ang benepisyo sa kanila, palalakasin natin. Tapos, kung meron silang mga bagong programa na nais na maipatupad ng OWA, ay pakikinggan din natin sila. So, for 2015, sa listahan natin, kumbaga, no, yung palalakasin natin muna yung ating OFW family circles. Sapagkat tayo ay naniniwala, yung mga naiiwan na pamilya dito, sila ang unang first point of contact, kumbaga, at they are in communication with, siyempre, yung miyembro nila ng pamilya na OFW. So, sabi natin, palalakasin natin sila, mas marami tayong mga activities na kasama sila. Yung ibang programa naman, siyempre, nandun pa rin, yung ating mga scholarships. Marami na tayong scholars. Oo, marami na nga. At kami natutuwa kasi kabilang sa mga scholars natin itong taon na to, meron yung magna cum laude, may mga with honor sila. At natutuwa naman tayo at nakapagtapos din sila, no? At ito naman ay tulong din natin itong mga scholarship, no? Hindi lang sa matalino, kasi meron din tayo yung halimbawa yung sa ordinaryong mga pamilya, miyembro ng pamilya, like for example, meron tayo para sa mga domestic workers natin, na pamilya, na earning let's say $400, meron din tayong tulong sa kanila. Ayan, ang importante. Admin Becky, syempre ho, dahil sa 5 months or 6 months nyo dito sa opisina sa OWA, meron po ba tayong kwento na gusto nating i-share sa mga kababayan natin na talaga naman tumimo sa inyong puso? Actually, ang naalala ko, Marisa, itong naging, siguro di kaila sa iba, yung naging biktima na OFW sa gulo sa Libya. At tinulungan natin. Unang-una, hinanap talaga namin yung pamilya niya. No? Alam mo, yung asawa, syempre, at saka 7 ang anak. Grabe, ang dami. So, nung nalaman namin ay nabiktima siya, ang unang namin ginawa ay hinanap talaga namin yung lugar nila. At nahanap namin sa kasulok-sulukan ng Taguig ito. So, pinuntahan natin, pinuntahan ng OWA at syempre, kinailangan namin sabihin yung hindi magandang balita na nangyari sa kanyang asawa. And tama-tama pa, nangyari po ito right after, kung hindi ako nagkakamali, yung Typhoon Glenda. So naabutan namin sila na talagang pati yung kanilang maliit na halos kwarto ang laki ng kanilang bahay at tahanan ay nabaha pa at nalubog sa tubig. So talagang nakita ko talaga kung ano yung kanilang sitwasyon. So
Maliban dito, of course, tinulungan natin sila. Ang OWA kasi meron tayong tinatawag na social benefits na binibigay. Kung meron po silang namatayan na OFW member, OWA member, ipinahadali natin po ito para matulungan naman kahit papano. Opo. So meron din tayo maliban po dun sa social benefits, ito ay death and burial benefits. Tinulungan din po natin yung sila by way of yung education and livelihood. So yung isa sa kanilang anak ay ginawa nating may tulong tayo, ginawa nating scholar, at saka nabigyan din ang asawa ng livelihood, no? At hindi natin rin sila pinabayaan sapagkat medyo tumagal ang pagbalik ng bangkay ng kanyang asawa kasi nga magulo sa Libya. So, itinutukan din natin ito hanggat sa iuwi na dito at nailibing ng maayos. Ay, naku. So, actually, yun ang parang naaalala ko kasi sabi ko nga, hindi ba nagsasakripisyo ang ating OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, and yet nakita ko dito na bagamat nakakatulong din, hindi sapat din sa lahat ang tulong na nabibigay sa naiiwan nilang pamilya dito. Admin Becky, so ngayon ang kagandahan, basta miyembro ka sa OWA, lahat ng benepisyo, maibabalik natin sa kanila. Ngayon po wala na, yung miyembro ng OWA. Paano ho, pwede ho ba maging member yung misis niya at palaguin na lang yung livelihood na binigay po na tulong ng OWA? Paano ho mangyayari doon? Alam mo, Marisa, kasi yung pagiging miyembro ng OWA ay base na rin sa pagtrabaho nila sa abroad. So, ngayon na namatay na yung OFW, yung asawa niya, ay yung naiwang pamilya, yung asawa, ay kung sakali siya ay magdesisyon na mag-abroad din, at naging miyembro siya ng OWA, ma-enjoy rin nila yung benefits ng OWA members. Pero ang aming, kung mamarapatin niya, ang aming advice sa kanya, kasi ngayon 7 yung anak niya na nandito, di ba? Sana palaganapin na lang niya at ayusin yung kanyang livelihood na nakuha sa OWA at tutulungan pa rin namin sila sapagkat hindi lang yung, kasi binibigay ito, hindi ito pera, no? Binibigyan natin ng starter kit ito. Depende sa hilig at husay niya. Kung halimbawa, hiling niya ay magluto, ito, nagbibigay tayo ng starter kit, no? O para sa pagluluto, o pwede siya nang hindi naman catering kaagad siguro na malaki, pero pwede pasimula yun. Admin Becky, ano naman po yung starter kit na ibinigay ninyo dito po sa pamilya ng nawalan nating kapatid sa Libya? If I remember correctly, yung sa sari-sari store. So, hindi, tulad ng sinabi ko kanina, hindi siya pera. So, binigyan natin siya ng mga goods na pasimula na, pwede niyang pasimula ng isang sari-sari store. So, meron na silang pagkukunan ng mga pagkain nila sa araw-araw, pambaon ng anak, napakaganda. So, kailangan lang pagyamanin. Opo, Marisa, tsaka maganda kasi yung lugar nga nila maraming tao. Maraming tao. Kaya lang sinasabihan din natin yung mga iba na pag nagsisimula kayo ng sari-sari store o SSS na sinasabi, para palaguin ito, number 1, wag ninyong kuhanin ang natitinda. Opo, na linalaman ng sari-sari store. At number 2, mahirap magpautang. Sapagkat pag sinimulan niya yung pautang, kumisa hindi na nababayaran. Opo, kaya yung ibang sari-sari store natin, hindi siya umuunlad. Pero ito naman kasi, maliban sa starter kit, meron din tayong training. Yes. So, paano palaguin at ang mga basic at pangalagaan ang kanilang pinasimula na livelihood o hanap buhay. Ang kagandahan dito, Admin Becky, dito po sa inyo, dito sa atin sa OWA, talaga yung training dire-diretso. Di ba ho, bago tayo magbigay ng pera, bago magkaroon ng scholarship, bago magkaroon ng mga starter kit ng anumang negosyo, may training para yung kanilang isipan ay nakahanda. Ito yung aming responsibilidad. Hindi pwedeng kukunin lang namin to. Kailangan may balik ito para rin naman sa atin to. Tama ka, Marisa. Pero tayo tatawag dyan yung ating entrepreneurial development training na requirement actually yan bago natin ibigay yung starter kit. Admin Becky, matanong naman po kayo, ano po bang inyong leadership style? At saka, ano po bang mga prinsipyo na pinatutupad nyo dito sa OWA? Alam mo, lalo't higit ako'y bago pa, ang matatawag natin leadership style ay medyo hands-on, sapagkat kasama na rin po doon yung aking
pag-aaral, no? Kung ano yung ating dapat na trabaho. At kung kaya't baka sabi nga ng iba masyado akong naka-hands-on. Pero sa simula po yan, at nakita naman natin na yung ang aking mga kasama sa OWA, masipag naman. Oo, masisipag sila. Opo, masisipag sila. At actually, tinuturuan din ako, no? Kasi to familiarize myself with the job. Sa atin naman, talagang unang-una ang sinabi ko, paulit-ulit kong sinasabi na dapat pakinggan natin yung mga OFW. Maganda man, Marisa, o hindi maganda. Pakinggan, ay kinakailangan tama. pakinggan natin sila. Right, At paano natin sila maaabot. Yes. Kung hindi namin man lang matulungan, at least malaman nila na we are trying o sinusubukan natin na maiayos ang kanilang sitwasyon. Kasi, Marisa, isipin mo, 4 na milyon yan, di ba? Opo, napakarami. Yes. Hanggang almost magpa 5 million na. 4 to 5 million 5 yan. million. At ang totoo lang ang napansin ko na dito, everyday mayroong meron lumalapit sa atin o may problema na isang OFW sa iba't ibang parte ng mundo. So, bagamat meron tayong mga polo na tinatawag or Philippine Overseas Labor Offices, meron tayong welfare officers doon, talaga namang hindi naman talaga makakayanan maiabot at matulungan ka agad-agad lahat. Lahat-lahat, that's right. Yung mga kapatid natin, syempre sabi nila, paano kaya hinahandle ni Admin Becky dahil bagong-bago pa lamang siya yung mga challenges sa kanyang trabaho? Kasi syempre kasama yan, di ba? Paano wag ginagawa mo? Sa akin naman siyempre hindi tayo nakakalimot ng dasal, tulungan nyo at maiharap natin lahat itong mga challenges natin. Pero we take it by the day. Oo. So kung ano naman ang kailangan harapin, ay hinaharap din natin. At lagi kong sinasabi at iniisip, hindi naman ako nag-iisa dito. Nandito yung aking mga kasama sa OWA, nandito yung mga kasama ko sa DOLE. At sabi ko nga, at mga partners, Marisa, nais kong sabihin din, no, hindi lang sa gobyerno, meron tayong mga partners. Tulad ninyo, yung programa ninyo na nakakatulong sa atin sa pagbibigay ng impormasyon sa mga OFWs. Lahat-lahat ho yan, sabay-sabay nating nagtutulungan tayo at hinaharap natin yung ating trabaho. Ayan. Tayo kasi dito sa Buhay OFW, yan yung ating goal, ang ating prinsipyo, basta tulungan sila sa anumang oras. Kung ang OWA may 24/7, di ba, ang Buhay OFW naman po natin ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras. Ayan, para magka-rhyme, di ba? Ayan, ako. Ayan na, tama-tama, alam mo, Admin Becky, napakaganda kasi sabi nga natin, hindi naman natin kayang tulungan lahat. But we are doing the best that we can. At tama po yung sinabi nyo, dito po kasi sila sa OWA, lahat po ay ginagawa nila, bukod po sa inyo, talaga pong mga kasamahan natin dito ay tulong-tulong na nagbibigay serbisyo. Kumbaga, ano nga daw po sila dito, yung sinasabing hindi 24/7, 25/8 daw. Parang ganun ang pakiramdam ko minsan, Marisa, 25/8. 25/8. Ay, nako. Admin Becky, ano naman po ang mga regalo natin? Pasko na sa mga kapatid nating OFW at syempre sa mga pamilya nila dito sa atin. Marami yun, Marisa, no? Unang-una, alam natin, pag Disyembre, maraming umuwi na OFW para makasama nilang kanilang pamilya itong Paskong ito. So, doon pa lang sa airport, meron tayo yung mga Paskong salubong na sinasabi na inaayos natin at mahadali naman ang kanilang paglabas sa airport, no? So, we coordinate also with immigration at ibang mga airport authorities para mahadali ang paglabas nila. At syempre, excited silang lahat na makasama makauwi, makasama ang kanilang pamilya na naghihintay na sa labas ng airport. Meron tayong special lane ngayon ng mga OFW sa immigration, sa airport. That's very nice. Correct. And then also, traditionally, itong December, doon natin ginaganap yung tinatawag na Family Day. Yes, Family Day. Family Day, ito yung mga nakauwing OFWs kasama ang kanilang pamilya. Nagkakaroon tayo ng isang araw na celebration, may programa, may konting pagkain, basta nakakapagbigay saya sa kanila. So, ito ay ginaganap, hindi lang minsan, no? Ginaganap po ito isang araw, pero sa
Sa buong 17 regions. Yan, Opo, sa buong opo. Pilipinas. Sa buong Yan, Pilipinas sabay-sabay. po. Opo. Pati yung araw sabay, Admin Becky. Ay, iba-iba. Iba-iba. Opo, depende Okay. rin sa region. Kasi ang ating kasama rin dito ay yung ating OFW family circles. Yan, syempre ang OFW family circles ng OWA is very active. Yan ang napakaganda. Admin Becky, ano naman po ang inyo pang vision para sa ating OWA 2015? Hello! Ay, naku. Ay, ang ating sanang ang vision natin for 2015 ay nais lang natin na sana mapaayos pa rin ng mas mabuti ang serbisyo na binibigay ng OWA sa ating mga kapatid ng OFWs, no? Alam natin na sila ay nagsasakripisyo at nagtatrabaho ng maayos para lang maiayos din ang buhay ng kanilang pamilya. So, ang magagawa lang talaga ng OWA ay kasama nila. OWA Care, sabi nga nila, no? Of OWA course, Care. So, at ito, lalo't higit sa mga panahon na nangangailangan sila. So, yung mga distress natin na OFWs, sana maabot natin at mabigyan ng tulong o ayuda sa mabilis na panahon. Ayan, tama-tama yan. Siyempre, nandito na po ba lahat ang mga proyekto nyo po ba for 2015? Naiayos nyo na po ba, Admin Becky? Yung Board of Trustees kasi po ng OWA ang siyang nag-a-approve ng budget tsaka yung mga programa at plano for 2015. At ako'y natutuwa at na-approve na rin nila na ang ibig po sabihin nito, pagdating po ng Enero, ay pwede nang lumarga kaagad. Okay, implementation Opo, na agad. opo, Wonderful opo. naman. Nako, Admin Becky, syempre alam namin na napakarami nating preparasyon para sa Pasko ng ating mga OFW. Bigyan nyo naman po ng mensahe ang ating mga pamilyang OFW, ang ating OFW Family Circle in the Philippines and around the world. Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon po ang pinahahatid ng OWA sa lahat nating mga OFW. Nandito man sa Pilipinas, nagbabakasyon, kasama po ang kanilang pamilya. At yung mga hindi pa nakapagbakasyon at naiwan din po sa kanilang tinatrabahuan, isang maligayang Pasko po. Nais ko rin sanang iparating na huwag nating kalimutan yung mensahe ng Pasko. Ang tunay na mensahe ng Pasko ay pasasalamat at bagong pag-asa. Ayan. Maraming salamat, Admin Becky, sa napakagandang mensahe ninyo sa ating OFW Family Circle at sa mga kapatid nating OFW sa buong mundo. Para po sa inyong lahat, maligayang, manigong bagong taon para po sa inyong lahat at sana po magsama-sama pa tayo muli sa napakahabang taon pa natin sa buhay OFW at tayo po ay kapartner ng OWA para po magbigay serbisyo para sa inyo. Magandang gabi po at magbabalik po ang Buhay OFW. Mula po sa Buhay OFW, At mula po sa OWA, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Woo! Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Bukod sa binibigay na 100% support na pagpapalago ng real estate housing industry sa ating bansa, kilala rin po ang National Real Estate Association Incorporated or NREA, kung saan ang inyo pong lingkod ang naging 4th-termer president at para po sa taong 2015 ang magiging lady chairperson ng NREA. Napaka-aktibo po natin sa ating mga social responsibility programs and activities. Isang tradisyon na malapit sa aming puso ay ang taunang Christmas gift giving at feeding program para sa ating mga kapatid na mga Aitas sa Sitio Banaba, Sapang Uwak, Barangay Dolores, Porac, Pampanga.
Ayon kay Tatay Pepe Manalad, nagsimula ang Thanksgiving offering na ito ng National Real Estate Association or NREA noong pong taong 1990s, noong maitayo ang Unknown Shrines Chesclair Chapel. Ang pagpapatayo ng munting dasalan na ito na makikita sa taas ng burol na may 130 steps ay pinangungunahan ni Pepe, Senador Lito Lapid at ang namayapa nating parish priest, Reverend Father Luis Lagman. Katulong din nila si Brother Peter David, Jess and Art Tolentino ng Porac, Pampanga at ang dating treasurer ng NREA na siyang nagbigay ng donasyon para maipatayo ang Chesclair Chapel. Si kapatid na namayapa na po ngayon, si kapatid Rodora Malupi Aguila. Noong mga panahon na iyon ay lubog sa lahar ang lugar na ito. Isang banal na misa ang lagi naming pambungad. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat purihin ng bawat katulad ko. Kasunod nito ay ang munting salo-salo na handa namin sa mga kapatid nating katutubo. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong sarap ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat At syempre, ang pinakaaabangan ng lahat, ang masayang pagbibigay ng ating regalo. akong magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Bilang Lady Chairperson ng NREA, malaki po ang pasasalamat ko sa mga naghain ng kanilang tulong at suporta para makapagbigay saya sa mga kapatid nating Aitas sa Pampanga. Sa lahat po ng outgoing at incoming officers and trustees ng NREA, kay President-elect Architect Grace Layog ng EGI, NREA Pampanga Chapter Jojo Dalmero and Party, Barangay Dolores OIC Chairman Rosendo Pineda, Sisters Huling Pingol and Company, at sa pinakamamahal naming tatay ng NREA, Tatay Pepe Manalad, at ang ating Vice Chairman na si Mr. Ruperto Magno ng Jet Water Heater. Kung nakapagbigay man kami ng tuwa't galak sa ating mga kapatid na Aitas, masigit ang saya na pinadama nila sa aming mga puso sa ipinakita nilang pagmamalasakit sa aming handog. Naway sa darating na bagong taon ay mas maging bukal pa sa ating mga kalooban ang pagbibigay tulong sa ating kapwa. Sa lahat po nating mga kapatid na Pilipino, sa mga kapatid nating Aitas, sa mga kapatid nating OFW at sa kanilang mga pamilya sa buong mundo, manigong bagong taon po at masaganang bagong taon sa inyong lahat mula po sa Buhay OFW at Buhay OFW Foundation. Kasama po natin ang ating National Real Estate Association of the Philippines mula pa rin po sa Aksyon TV. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat mula po sa ating pamilya ng Buhay OFW. Binabati po natin ang ating Head News and Public Affairs ng TV5, Aksyon TV, ang ating kapatid na si Miss Lucy Cruz Valdez, ang ating pong Head News Production ng TV5 Aksyon TV, Patrick Paez, ang ating pong President and CEO ng TV5, President Noel Lorenzana,
Sa buong staff po ng Aksyon TV at TV5, maraming salamat po from the bottom of our hearts. Ang inyo pong kapatid na wala pong sawang pagsuporta sa ating mga programa, Marisa Delmar po ng Buhay OFW. Maraming salamat po sa ating mga partners and sponsors sa walang sawang pagsuporta sa ating programang Buhay OFW. Wala po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. Ang San Miguel Corporation, ang Southville International School and Colleges, ang APG Aviation International School sa Subic, ang ating pong IREMIT, Veterans Bank, ang ating pong EGI. Maraming salamat sa napakaraming saya na ibinibigay po ng ating Buhay OFW para po sa ating mga kapatid na OFW at sa kanilang mga OFW families. Saludo po kami. Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Totoo, dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Importante ang Pasko sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, itinataon ng ating kapatid na OFW ang makapagbakasyon tuwing sasapit ang panahon ng Kapaskuhan para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun din po ang tradisyon na nakagawian na ng ating X-Link event, isang event organizer na taong-taong nagbibigay parangal sa ating mga OFWs. Ang X-Link Events po ay isang private company na nagpo-produce ng mga advocacy events tulad po ng OFW advocacy events namin, 11th Mega Balikbayan OFW Expo at ang OBRA OFW Balikbayan Reputation Awards. Layunin po nito na mag-engganyo ng ating mga kababayan na OFW, seafarers, mariners na magnegosyo at gamitin yung kanilang mga naipon na kabuhayan or pera sa pagtatayo ng negosyo at pag-empleyo ng mga kapwa nating Pilipino dito sa Pilipinas. For this year's Outstanding OFW Balikbayan Reputation Awards or OBRA, kapartner po ang ating Buhay OFW TV at Buhay OFW Foundation. Nagagalak po kami at nakasama namin bilang guest of honor ang butihing senador na may puso sa ating mga OFWs, si Senator Cynthia Villar. I want to thank our organizer, the X-Link Management and Marketing Services Corporation, headed by CEO Michelle Ballesteros and CEO Orly Ballesteros. Marisa Delmar of Buhay OFW. Lalo siyang gumaganda everyday. OFW po ay special at malapit sa puso naming pamilya. Kasama ko po si former Senate President Manny Villar. Marami na po nakakalam ang kwento ng first buyer po namin sa aming kumpanya. Nung hindi pa kami Camellia Homes, may isang maliit na kumpanya ay isang OFW. Isa pong pamilya ng seaman. Nagkaroon po ang inyong lingkod ng pagkakataon na makasalamuha at makapagbigay parangal sa ating mga OFWs bilang kinatawan ng ating Buhay OFW at partner ng OBRA Awards.
Ang pangarap po natin sa ating programang Buhay OFW at ng ating obra ay sana mas maraming mga kababayan nating kapatid na nagtatrabaho sa abroad ang makauwi na, nakapag-ipon na. Para sa ganon ay mas maligaya ang pagsasama-sama at magtayo ng maliit hanggang lumaki ang isang negosyo. Pag kayo naging OFW, gawin yung hero ang sarili nyo kasi kayo po ang napakalaking bagay kung bakit ang Pilipinas ay napaka-maunlad. Kung wala po tayong 26 or 25 billion US dollars, saan na po tayo pupulutin? Para sa taong ito, 12 natatanging OFWs mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nabigyan ng parangal. Para sa Outstanding Entrepreneur, Mr. Ronald Torres at Ms. Fem Mejia Vidal. Outstanding Community Builder, Mr. Nelson P. Ramirez at Mr. Arnel E. Gensola. Outstanding Positive Character, Deed, Ms. Marcia de los Santos Brunswick at Ms. Maria Luningning Predilla Bebit. Outstanding Family Builder, Mr. Eliodoro Ranara at Mr. Ronaldo T. Salvador. Outstanding Work Ethics, Ms. Rodora L. Madrideo at Mr. Erbil S. Escaño Sr. Outstanding Filipino Blogger, Mr. Mark Eden Eliaga at Mr. Fernando C. La Chica. Sa ating pong mga mahal na OFWs, congratulations po mula sa Buhay OFW. Maligaya at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan Capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges. Sa susunod na Buhay OFW, sama-sama po nating balikan ang mga kaganapan sa Buhay OFW noong taong 2014. Ating pong sariwain ang mga natatanging kwentong buhay OFW ng ating mga modern day heroes mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Magbabalik tanaw tayo sa mga naging highlights ng ating programa sa nakaraang 12 buwan ng Buhay OFW. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Sabado para sa Buhay OFW, pagbabalik tanaw sa taong 2014. Sa pagtatapos ng taong 2014, nais po namin kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagtangkilik sa Buhay OFW. Ang inyo pong linggo-linggong pagsuporta sa amin, ang aming inspirasyon para sa lalo pa naming pagbutihin ang pagbibigay sa inyo ng mga kwentong buhay OFW na punong-puno ng aral at inspirasyon. Aasahan po namin ang inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa darating na 2015. Kami po sa Buhay OFW ay handang magbigay ng impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Isa pong manigong bagong taon sa inyong lahat at hari naway magkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pag-asa, kaginhawahan at pagmamahalan sa bawat tahanan at puso ng pamilyang OFW at OFW natin sa buong mundo. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, wall cladding system as green as it gets, South Insula Condominium, beauty and intelligence, Southville International School and Colleges, the Malaya Business Insight, APG, International Aviation Academy Incorporated. Katulad ko, handa kang
paalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat ang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,